Habang pinamimigay po ang tinapay at saro ay pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Balagan po natin ang God's eternal plan and redemption. Makikita po natin na nung magkasala si Eva at Adan, alam po ng Diyos yun. Alam niya yun. Bago pa magkasala. Pero pagkatapos sila yung magkasala, meron ng plano ng Diyos. May nakalaan na. Ganon ka kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi mo pa ginagawa, may plano na siya. Amen. So, makikita natin sa Garden of Eden, sa Genesis 3:21, nung nagkasala sila ay nakita nila sa iba, nahihiya sa sarili. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpatay ng hayop. Nung siya nagpatay ng hayop, yung balat ng hayop, idinamit kay Eva at kay Adan. Na ang simbolo noon, nung si Kristo ay a picture of Christ, larawan ni Kristo, na yung robe of righteousness, yung damit ni Kristo, yung katwiran yun, itinakot sa atin. Yung kasalanan natin, yung kahihiyan naman, kinuha ni Kristo. Doon pala sa Genesis, meron ng redemption plan. Pangalawa, makikita natin, yung dugo na yon, yun ang Lamb of God. Yun ang si Kristo. Sa John 1:29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pero sa Old Testament, natatakpan lang, hindi naalis. Pansin ninyo, makikita nyo, ang first miracle ni Moises, sa Exodus 7:17. Inutos ng Diyos, Moises, Aaron, pumunta ka kay Pero. At hampasin mo ang tubig. At yun ay ano nangyari. Yung tubig ay ano nangyari? Naging dugo. Ang tubig noon ay symbolize ng cleansing, paglilinis sa Old Testament. Pero yung dugo, yung tubig na naging dugo, picture din ni Kristo. At yun, ipinakikita lang ng Diyos, na ang Diyos ng Israel ay may Diyos na buhay kay Pero. At nakaranas sila ng distraction matindi. Kaya namatay ang huling-huling salot naman yung firstborn, yung anak ni Pero. At makikita natin sa New Testament, ang firstborn of the dead, sino? Jesus Christ. Kita nyo? Sa Old Testament, ano na si Kristo? Sa Old Testament, ihagan sa... Ngayon, makikita natin doon, yung blood na yon ay inutos na para sila ay malibre sa salot. Yung, ano ba yung poste ng haligi, yung doorpost, pahiran nyo ng dugo para lumampas ang salot. Doon sa Exodus 12:23, nakikita lang. Nung namatay ang firstborn, pahiran nyo yung doorpost, ayan. Tapos, dadaan ng ngayon, nakalibre sila sa salot. Ang pinakikita ron, kapag ikaw sumunod sa utos ng Diyos, sigurado, ikaw ay maliligtas. So makikita natin, yun sa Old Testament. Makikita natin sa New Testament, ano ang first miracle ni Jesus? Sa Canaan. Yung water naging wine. Kung sa Old Testament, yung water is cleansing, paglilinis. Sa New Testament, ang water ay salita ng Diyos. Ephesians 5:26. Words of God ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay magpangyayari. Yan ang makakapagpabago sa atin. Pangalawa, ang wine ay symbolic ng naging dugo. Yung wine, naging dugo yun. Symbolic din yun ni Jesus, the blood of Jesus. Dahil sa Hebrew 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Pasalamat tayo sa ating Panginoon sa Kristo sa finished work of Jesus on the cross, nagkaroon tayo ng kapatawaran. So makikita natin doon kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Pangalawa, ang huling-huli si Apostle Paul. Si Apostle Paul, yan ang binigyan ng revelation ng Diyos. Nung panahon ni Jesus, 3 years ministry kasama ang 12, tinuruan niya ng Lord's Supper. Pero hindi pa Apostle si Paul noon. Si Apostle, Panginoong Apostle. Pang-12, pang-13. Udas talaga, 13. Pero ibig sabihin, hindi naman udas. Ibig sabihin, pang-13. Diyan i-reveal ang Lord's Supper bilang pag-aalaala. Makikita natin sa 1 Corinthians 11:23 hanggang 26, ganito ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa inyo, sino ang tumanggap si Paul? First revelation, personal encounter ni Paul kay Jesus. Tinanggap niya
Sapagkat tinagwa ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Sus ng gabi isip pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan niyo mga tinapay. Dumampot ng tinapay at nang siya magpapasalamat ay kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Ito ang aking katawan, pinagpila-pilasyo, kanin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Pero bago nyo kanin mga kapatid, i-declare nyo kung sino man ang may sakit sa inyo. I-declare nyo dahil sa finished work of Jesus, sa 1 Peter 2:24, dahil sa kanyang mga sugat at latay, lahat ng mga sakit natin ay pinagaling na. So, yung ano masakit nyo, i-declare nyo in Jesus' name, magaling na, pinagaling na ang sakit nyo. Sige, sabihin nyo personally in Jesus, bago natin kanin. Kung nasabi nyo, ang mga sakit nyo, i-declare nyo kay Jesus na magaling na, sabay-sabay po natin kanin nito lang. Hawakan po natin ng patas ng ubas, salo. At gayon din naman, hinawakan ng salo pagkatapos ng makapon na sinasabi, ang salong ito ay isang bagong tipan ng aking dugo. Gawin nyo ito, inumin nyo bilang pag-aalala sa akin. Ito ang bagong tipan at hanggang sa muli kong pagbabalik. Bago po natin ito inumin, alalahanin po natin, lahat ng tumanggap kay Kristo, ang kasalanan niya ay pinatawad na. Ang lahat ng kasalanan niya, hindi na inaalala. Tayo malinis sa paningin ng Panginoon. Yan ang pabor, ang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang dugo na sinusimbolo, ito'y buhay. Ito'y buhay na nagbibigay sa atin ng buhay ng dahil sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin. Okay. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Maraming salamat po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kami malakas, malusog, masigla, mabubuhay ng mahaba, at makakasama namin ang Panginoon magpakailanman. In Jesus' name we pray.